Good afternoon po, brothers and sister. Ngayong hapon po ito, meron po akong gustong i-share sa inyo. Ito ay isang panaginip na kapupurutan natin ng aral na matagal ko nang itinago. Matagal kong ayaw kong i-share dahil natatakot ako, nahihiya ako kung ano ang sasabihin o isipin ng mga tao. Subalit patuloy akong nababagabag kapag hindi ko ito na-share. Katulad po nung nabasa ko sa Mateo chapter 10 verse 32 to 30. Kaya nga, ang sino mang maghahayag sa akin sa harap ng mga tao, ihahayag ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Ngunit, kung sino mang magkakaila sa akin sa harapan ng tao, ay ikakahiya ko rin sa harapan ng aking amang nasa langit. Nakakatakot ko po kung ako ay may hiya, kung ito ay mensahe niya talaga. At ikinahiya ko to. Natakot ako sa sasabihin ng tao. At pagkatapos pagharap ko sa kanya at the end of the days, ay ikakahiya niya ako. Sobrang nakakatakot po. Kaya po, naano ko po na i-share ito sa inyo. So, noon po, 2 years ago po, na naginip ako. Night shift po ako noon at pag uwi ko na madaling araw, nakatulog na po ako. Subalit nagising po ako ng medyo maaga-aga pa para sa aking pagpasok ulit. At naisipan ko na hindi na pumanik sa kwarto at matulog na lang ako dito sa baba. Diyan po sa tatami, diyan po ako na naginip. Diyan po ako naidlip. Then, sa pagkakaidlip ko po na yon, na naginip po ako na isang napakaliwanag na parang highway po na napakalaki na bumababa galing sa langit at sa gilid po nito mga anghel po. And then doon po sa gitna nila, alam ko po na sasabihin nyo na wala pang nakakita ng mukha ng Panginoon. Subalit pag tayo nananaginip, kahit hindi natin alam kung sino yung nakasama natin, pero doon something in our mind, in our heart, na kilala natin kung sino yon kasama natin na yon. At alam ko po na ang Panginoong Hesukristo yun. Sigurado po ako sa akin damdamin. Kahit hindi ko po na ano yung kanyang mukha, natandaan ng kanyang mukha. Na meron siyang crown. Talagang ang pagbaba niya ay napaka ano po. At sa sobrang saya ko po noon. Naglulundag po ako sa saya. Subalit yung damit ko po nung tinignan ko, may mga dark spots siya. Stain, mga 2 or 3. Kung hindi po ako nagkakamali. At dahil gusto kong i-hide yung mga stain na yon, hindi ko alam yung gagawin ko. Napalitan po ako ng kalituhan, ng takot sa aking puso. Then may narinig po ako isang boses. Tinig ng isang anghel. Alam ko pong anghel to sa aking panaginip. Alam ko po yung tinig niya. Na sabi niya, tumingin ka sa left side. Nang tumingin po ako sa left side, alam niyo po ang nakita ko. Yung tao na itinalaga ko na sa aking sarili na hindi ko mapapatawad sa buong buhay ko. Siya lang yung hindi ko kayang patawarin. Dahil sinira niya po ako sa mga tao, sa aking dignidad. Ipinakalat niya kung ano-anong kasinungalingan. Sinira din niya ako sa ginagalawan kong paglilingkod sa church. Subalit nagpapasalamat po ako dahil lalo po akong napunta sa isang napakagandang church. Maraming pong salamat sa paggamit sa kanya ng Panginoon. Doon sa panaginip ko, nilapitan ko po siya at 2 kamay ko siyang hinawakan at sabi ko, I'm sorry. At sabi niya, bakit ka nagsusorry sa akin? Sabi ko, wala na akong pakialam kung sino ang nagkasala, kung sino ang tama at mali. Basta, kasi po nakatingin ako doon sa pagdaan ng Panginoong Hesukristo. Gusto ko lang marinig sa kanya na okay na kami. And then, nakita ko po yung aking white garments naging puti. Mga kapatid, pag po pala yung time na yon, hindi mo na maiisip pa yung sakit ng damdamin mo, yung mga hatred, hindi mo na mararamdaman. Kundi, ang gustuhin mo na lang, makaharap ka sa Panginoon agad-agad. So, yun po yung naramdaman ko nung time na yon. And then po, naging malinis yung aking garments. Pero nung tumingin po ako sa paligid, napakarami pong tao na nakasuot ng hindi po maputi, madumi pong damit.
They trying to hide themselves sa mga bato, sa gilid ng highway, sa mga madidilim na parts. Gusto nilang, talagang yung mukha po nila sindak na sindak, takot, nanginginig sila, na nalalaki yung mga mata, na talagang gusto nilang mag-escape sa mata ng Panginoon. At may nakita rin po akong mga tao na nakasuot ng puti, at makikita mo sa kanilang mga mukha ang kaligayahan sa kasabikan sa paglakad ng Panginoong Jesucristo. And then, nagsing na po ako. After po noon, 2 weeks, na-invite po ako sa isang fellowship ng isa kong kaibigan, my dearest friend. Then, pagpasok ko po, ako po yung nauna doon. Then, may pumasok po. May dalang pagkain. Nakita ko po yung tao na hindi ko mapatawad doon sa panaginip ko, yung taong nasa panaginip ko. And literally, humingi po ako sa kanya ng tawad. At sinabi kong wala na akong pakialam kung ano man ang iisipin o sasabihin nyo. O kung sino man ang nagkasala o ano man ang kasalanan ko. Kasi po sa 2 tao na magkaaway, hindi po isa lang nagkakasala dyan. Parehas po sila dahil kung itong taong to inaway, may mga something din siyang magagawa na hindi niya gusto para kahit papano makaganti siya dun sa tao. Subalit, wala na po sa akin yun talaga lahat. Hindi ko na po inungkat. At ngayon po, kahit ngayon, napakasaya ng aking damdamin. Sinabi ko sa kanila, wala akong pakialam kung anong isipin nyo, sasabihin. Dahil ito yung pinapagawa sa akin ng Panginoon, hindi lang sa panaginip, hanggang sa totoong pamumuhay ay maisakatuparan ko na maging malinis ang aking damit. Amen po ba? And then mga kapatid, tayo po bilang mga tao, lahat po tayo nakaranas ng sinaktan, trinaydor, nag-invest tayo ng ating oras, pagmamahal, pera, at ang ating effort talaga. Meron pong mga bagay na hindi mababayaran ng pera, na mas masakit kapag tayo ay binitray. Pero, mga kapatid, mahirap magpatawad. Talagang napakahirap magpatawad. At hindi natin pwedeng sabihin na, bahala na siya, ibinibigay ko na siya sa Panginoon. Ang Diyos na ang bahalang magparusa sa Kanya. Hindi po, mali po pala yun. Inuutusan natin magparusa ang Panginoon. Hindi po natin kailangang utusan ng Panginoon. Dahil alam niya na po ang Kanyang mga gagawin. Ang ating kailangang gawin ay magpatawad. Dahil tayo umihingi ng tawad. Dahil ang sabi po niya dito, and when sa Mark 11:25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive your sins. Kailangan magpatawad tayo mga kapatid. Dahil mas marami tayong kasalanan sa Panginoon na hinihingi ng kapatawaran. Kung itong kapatid na to, itong kamag-anak na to, inapit tayo, itong ating minamahal, nagtaksil sa atin. Maliliit lang po mga kasalanan na yan kung ikukumpara po sa kasalanan nating nagawa sa Panginoon mula tayo ay nagkaisip dito sa mundong ito. Kaya po, the key for salvation is repentance and forgiveness. At wag po tayo mahihiya kung tayo nananaginip ng mga biblical. Kasi po nakasulat po yan sa Acts 2:17-18. In the last days, God said, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see vision. Your old men will see a dreams. Even on my servant, both men and women. Lahat po. Talagang magkakaroon tayo ng prophetic dreams. At kailangan natin, pag tayo nagkaroon ng prophetic dreams, i-share po natin ito. Dahil kung hindi naman po ito makakasama at makakabuti ito, kung ito man ay panaginip po, totoo, at least meron po tayong pagkukuhanan ng katibayan para sa ating kaluluwa. Marami pong salamat and God bless you all, my brothers and sisters. Nawa mayroon kayong nakuhang aral dito na nakapaloob sa panaginip na ito. God bless you po. Thank you po sa lahat.